Matapos ang 7 beses na pagbubuntis ng aking asawa at pagkabuntis, natuklasan ko na may kidney failure ako. Stable ang kalagayan ng pasyente. Matagumpay ang operasyon ng kidney transplant. Hindi ko inaasahan na ang nag-donate ay ang aking asawa na matagal nang galit sa akin, 12 taon na. Banal na langit. Kung hindi dahil sa'yo, na nanggugulo at naghiwalay sa atin, paano mamamatay si Bailan? Nawala ng maraming dugo ang donor. Agad na iligtas. Akala ko iniligtas niya ako. Dahil sa 20 taon na pagsisiksik, nagkaroon siya ng kaunting pagmamahal sa akin. Mahina ang kamalayan ng donor sa pagbuhi. Hindi na maibabalik. Sina? Sina? Nandito ako. Ngunit hindi ko inasahan na dahil sa nabayaran na kita lahat. Sa susunod na buhay, pakiusap, pakawalan mo na ako. Pagbigyan mo na ako at si Bailan. Muling magbukas ng mata. Nabalik ako sa taong 1,979. Ang unang beses kong pumunta sa bahay ni Gu. Kuya, sino siya? Sila ang mga magulang ko. Yung yaya na inangkat mula sa probinsya. Sa nakaraang buhay, diretsong naibunyag ko ang kasinungalingan ni Gusinan. Pinilit siya na tuparin ang kasunduan sa akin. Dahil dito, kinamuhian niya ako ng buong 20 taon. Ngayon, nagpa siya akong patawarin ang isa't isa. Totoo. Ako ang inupahan ng pamilya Gu bilang katulong. At siya ay umamin dito. Buwis buhay. Suyi, siya ang iyong nakatakdang kasintahan. Hindi mo ba alam na siya ay kasambahay na inupahan ng pamilya? Ganyan ka. Paano ko maipapakita ang respeto sa mga magulang niya? Sa labas ay mabait. Nagsasabi ng lihim. Tiyak na simpleng probinsyana lang siya, mahilig sa maliit na bagay. Anong sinasabi mo? Kayo ay may utang sa mga magulang ni Suye. Sa pagtulong sa inyo, bakit ako pa ang magbabayad? Ako at si Bailan ay hindi namin tatanggapin ang arranged marriage. Buwisitang bata, gusto mo bang magrebelde? Bumalik ka. Tio, tungkol sa katulong, ako ang may gusto nito. May gusto. Gusinan. Ang kasunduan sa ay ititigil na natin dito. Ang probinsya. Ikaw pa ang nagsasawa. Ito si Commander Gu. At ang alok na palatandaan mula kay Auntie Yuan. Ako ay ikaw. Wala pa akong asawa na pumasok sa bahay ninyo. Kumpas. Hindi ka karapat-dapat. Sa buong buhay ko, sa susunod pa. Ako'y mamahalin lang si Blanca. Ito ang ating simbolo ng pangako. Kunin mo na. Ibigay mo sa tunay mong minamahal na babae. Sigurado ka ba? Hindi na ako magpapakasal sa'yo. Pakakasalan mo ako. Nasiyahan ka na ba? Talagang ayaw kita. Ayaw ko ring magpakasal sa'yo. CJ, yung mga sinabi mo ngayon, huwag mo naman akong pagbintangan. Mayroon bang ibang intensyon?
Tikman mo. Nanay, kumusta ang mga bagong recipe mo sa kusina? Natututo ka ba ng mga bagong putahe? Ang sarap. Ang mga pagkaing ito. Si Xiaoye ang gumawa. Ang galing ng lutong ito. Pamahalaang restaurant. Pareho talaga. Hindi lang magaling ang lutong. Mabait din siya. Mahirap nang makahanap ng katulad niya. Sa nakaraang buhay, nagsilbi ako sa bahay na ito ng 20 taon. Alam ko kung ano ang gusto nilang kainin. Na parang nasa daliri ko lang. Ay, hindi mo ba akalain na natutunan ko ang ilang paborito ng mga magulang ko? Maaasahan nilang mapasaya sila. Gagampanan ko ang tungkulin ng isang asawa. Suyi, ang ganda ng isip mo. Mabait na nga akong nagluto para sa'yo. Hindi ka pa marunong magpasalamat. Kumain ka kung gusto mo. Kung ayaw mong kumain, umalis ka na. Ikaw, mabaho kang bata. Mas mabuti pang hindi kumain. Para hindi ko makita at maumay. Xiaoye, dito. Si Sinan ay matigas ang ulo. Huwag kang mag-alala. Salamat, tita. Gagawin ko ito. Para lamang makabawi sa iyong kabutihan. Walang kinalaman siya dito. Bukod dito. Kung hindi dahil sa kawalang sigla ngayon, hindi ko ito gagawin. Magpatuloy kang manatili sa tabi ni Gusihan. Ganon yun, Xiaoye. Kamakailan lang, naghahanap ang pabrika ng tela ng mga babaeng manggagawa. Kung gusto mo, maari naming i-refer ka. Tita, tito, nakapagdesisyon na ako. Gusto kong mag-aral. Gusto kong pumasok sa kolehiyo. Gusto kong makita ang mas malawak na mundo. Sa buhay na ito, tiyak na mamumuhay ako para sa sarili ko. Guro, gusto ko. Ito ba ay hindi bahay ni Kuya Sinan? Maliit na katulong ba? Ang tanda na nito, saka lang natutong bumasa. Bakit pa siya nag-iisip na mag-aral sa kolehiyo? Kaklase, mali ang sinasabi mo. Basta't gustong mag-aral. Hindi ito huli anuman ang edad. Naway makapasok ka sa universidad na iyong minimiti sa lalong madaling panahon. Hawakan ang iyong sariling buhay. Sinan, talagang gusto kong mag-aral. Ikaw lang. Tama na. Huwag ka nang mangarap. Salamat, guro. Sa buhay na ito, talagang mamuhay ayon sa aking puso. Bunga nga. Kailangan kitang paalisin sa night school. Maliit na Yaya, ito ang aking pwesto. Yaya, bakit ka nandito? Narinig ko kay Jayang Bailan. Galing pa siya sa probinsya. Ay, galing sa probinsya. Marunong ka bang magsulat ng pangalan mo? Ah, hindi. Dapat sabihin. Marunong ka bang bumasa? Siguradong iiyak siya at tatakbo palabas. Walang pakialam. Bakit siya ganito kakalmado? Sino ang nag-utos sa'yo na umupo dito? Anong karapatan mong umupo? Umalis ka dito. Pantay-pantay ang lahat sa harap ng kaalaman. Karapat-dapat ang sinuman. Matuto sa paaralan. Wow, ang galing. Siya ay balikbayan na nag-aral sa abroad. Ekspertong propesor. Malaki ang kanyang reputasyon. Ikaw ba ay bagong estudyante dito? Doon ka na lang umupo. Sa araling ito, dito ako magsisimula. Madilim na ang langit. Si Xiaoye, isang batang babae, umuwi na. Hindi rin ito ligtas. Sunduin mo siya. Ay naku, hindi naman siya naliligaw. May magandang dahilan ba para magpatuloy? Si Xiaoye ay ang anak ng ating tagapagligtas. Anong klaseng attitude yan, ha? Ay naku, huwag mo nang tignan. Puntahan mo na. Ay naku. Sige na. Sige na. Okay.
Sasagipin ko siya, ayos lang ba? Mabuting bata. Sige na. Ay, ang mga magulang ko, papaliparin kita pa uwi. Sumakay ka na. Hindi na kailangan. Kaya ko nang umuwi mag-isa. Nag-aaral ka pa sa night school. Para lang mapalapit sa akin. Para makasama kita pa uwi. Para makipag-ugnayan sa akin. Anong pinapanggap mo? Sige, alis na tayo. Bakit hindi ko ito nakita dati? Ang taong ito ay sobrang mayabang. Kuya, bakit ka nandito? Dumaan lang ako. Dumaan. Kuya, pwede mo ba akong ihatid pa uwi? Ang dilim ng gabi. Natatakot ako. Ganito na naman. Kuya, pwede mo ba akong samahan ngayon? Samahan mo naman ako. Sina, pinapayuhan tayo ng magulang natin ngayon. Nakailangan kunin na natin ang sertipiko. Kuya, Sina, ano ka ba? Kumpara kay Bailan. Kung si Suye noong nakaraang buhay, siguradong sobrang masasaktan ako. Ngunit sa buhay na ito, maaari akong bumalik mag-isa. Ayos lang. Ang pinakamahalaga sa akin ay hindi na si Gusinan. Ang ulan ay hindi titigil sa madaling panahon. Sasama na kita pa uwi. Sinan, sandali lang ako. Kaklase, nakita mo ba si Shuye? Nasaan siya? Nakita kong sinundo siya ni Guro Liang. Kaya pala ayaw niyang sumama sa akin. Akala ko wala. Tiete, mukhang mataas ang lipad. Suyi, sino ba yung guro na Liang? Anong pakialam mo? Why, Suyi, linawin mo ang sinasabi mo. Yung guro na Liang na naghatid sa iyo pa uwi. Sino ba talaga siya? Aking mga personal na bagay. Hindi ka karapat-dapat na makialam. Tama na. Anong pinaggagawa mo? Ginagawa mo ba yan? Lahat ng iyan ay para makakuha ng atensyon ko. Hinahawig mo si Bailan. Gusto mong makuha ang aking atensyon. Ngayon ay nakikipag-flirt ka sa isang guro. Gusto mo bang ipagselos ako? Napakababa ng iyong mga paraan. Gusinan, sasabihin ko ulit sa iyo. Talagang hindi kita gusto. Wala tayong anumang relasyon. Hindi ko pa nakikita ang ganito. Talagang akala mo mahalaga ka. Ay, gusto o ayaw. Sino bang may gusto sa'yo? Tiete. Magandang araw kasama. Gusto ko ng isang kompas, isang set ng Wanhua ruler, at isang ostrich ink. Hintayin mo ako, Bailan. Sinan, hintayin mo ako. Ang sarili mula sa nakaraang buhay. Talagang isang tanga. Shuye. Suyi. Anong pinaggagawa mo? Humarap ka. Humarap ka. Suye, sinusundan mo ako, di ba? Ay, Suye, tigil-tigilan mo na. Kahit pa magpunta ka sa dulo ng mundo kasama ko. Hindi rin kita pakakasalan. Yung probinsyang simpleng bata, yung taong gusto ko, ikaw lang si Zilan. Kung ganito ka lang naman, yung katulong ni Brother Sinan, mag-ingat ka sa sarili mong tungkulin. Pwede bang huwag sana? Laging nag-iisip si kuya ng tadhana. Kung paano siya akitin. Hindi naman maayos ang gawaing bahay ng katulong. Naghahanap lang ng paraan para akitin ang puso ng iba. Sobrang walang hiya naman. At nagmamasid pa.
Talagang walang kaalaman sa sarili. Gusinan, hindi kita sinusundan. Pumupunta lang ako para bumili ng mga gamit sa school. Swerte lang. Sa dami ng mga kooperatiba sa lungsod. Sa parehong oras pa, dumating ka rin sa parehong tindahan. Akala mo mapapaniwala ako. Kuya Sinan, gusto lang niyang manatili sa lungsod na parang nababaliw. Nagsimula na siyang gumawa ng kahit ano. Kung talagang gusto kong umasa kay Gusinan na manatili sa lungsod, hindi ko na sana siya tinanggihan. Hala, siya yung pangunahing tao. At sino ang humahawak ng kamay na ito? Sino pa kaya? Yung kasintahan niya. Huwag kayong magbintang ng basta-basta. Kuya, hindi mo ba sinabi na siya ay isang kasambahay lang? Ako. Ginagawa mo to ng sadya, hindi ba? May nangyaring masama kay Bailan. Hindi kita patatawarin. Suyi. Dahil sa'yo, halos hindi na makapagpatuloy si Zilan. Anong pinapakita mo? Una, sa kooperatiba. Nang iintriga ka, sinira mo ang reputasyon ni Bailan. Ngayon, nandito ka at nag-aakto ng kawawa. Akala ko ay maliit ka lang. Ang talino at mga paraan ng mga probinsyang katulong. Sinasabi ko lang ang totoo. Ano nang kinalaman ko dito? Kung wala kang kinalaman, bakit sinasabi ng iba na si Bailan ay isang third party? Sumama ka sa akin sa night school. Sabihin mo sa kanila na nag-iimbento ka. Humingi ng tawad kay Blanca. Umalis na tayo. Humingi ng tawad. Yun lang. Humingi ng tawad. Wala akong obligasyong humingi ng tawad sa kahit sino. Anong sinasabi mo? Si Bailan at Gusinan ay talagang may relasyon sila. Dahil sa araw na iyon, nagsalita ka ng walang kapararakan sa kooperatiba. Halos mamatay na ako sa mga chismis. Agad kang humingi ng tawad. Si Jayang Bailan at Gusinan, talagang may relasyon sila. Pero, may kasunduan kami ni Gusinan na hindi na maitatanggi. May kasunduan sila. Pero natapos na ang kasunduan namin ni Sinan. Wala na akong koneksyon sa kanya. At hindi na magkakaroon pa. Akala ko si Suye at si Gusinan may naunang kasunduan sa kasal. Kaya si Gusinan at Jayang Bailan ay sobrang agresibo pa rin. Si Suye pa ang kusang loob na nagsakripisyo para sa kanilang pagmamahalan. Habang sila ay pinipilit na magpaliwanag ng harap-harapan sa orihinal na asap. Sobrang-sobra na. Talagang sobra na. Sobrang labis na ito. Hindi ba? Ako ba talaga ang sobrang labis? Sandali. Shuye, nasugatan ang binti mo. Sasama na kita pa uwi. Kuya, nahihilo ako. Ay. Shuye, hindi maganda ang pakiramdam ni Bailan. Ihahatid ko na siya. Babalik ako mamaya para sa iyo. Ganitong matibay na pagmamahal ay wala akong naranasan sa 2 buhay ko. Pero mabuti na lang, hindi ko na kailangan ito. Classmate Suyi, dumudugo pa ang binti mo. Dalhin kita sa ospital. Guro Leyang, may klase pa tayo mamaya. Magsimula na kayo sa self-study. Uwi na ako, babalik din. Kapatid na Sinan, ako ang may kasalanan. Kung hindi sana ako naging malapit sa'yo. Si Suye hindi sana magpapakalat ng chismis. At magpapanggap na kawawa para makahingi ng awa. Para gawing tawa ng lahat. Nagsisinungaling sa katotohanan. Sobrang hindi makatarungan. Ay, walang anuman. Dahan-dahan ka lang. Kanina, ganun ang sinabi niya sa'yo. Bakit hindi mo ako pinayagang makipagtalo? Nasa kanya ang bibig niya. Sabi niya, wala akong pakialam. Ang pinaka-importante sa akin ngayon ay ang mag-aral ng mabuti. Sa katunayan,
Nakatira pa ako sa bahay ng Gu. Kung ganun, gusto mo bang tumira sa bahay ko? Ang ibig kong sabihin ay, kailangan din ng lola ko ng tao na mag-aalaga sa kanya sa bahay. Kung gusto mo, pwede kang pumunta sa bahay ko. Babayaran kita at bibigyan kita ng kwarto para makapag-aral ka ng tahimik. Siguradong mas mabuti ito kaysa sa pag-aalaga ng pamilya. Guro Liang, isasaalang-alang ko ito. Sige, isaalang-alang mo. Nakabandage na. Umuwi ka at magpahinga ng mabuti. Tandaan mong huwag mabasa. Salamat, doktor. Sasama na kita pa uwi. CJ, punta na. Suyi, siguro naghihintay pa rin siya sa lugar na malamang nainip na siya. Ayos lang ba? Ha, Mapa, mauuna na ako sa taas. Tumigil ka. Lumapit ka. Oh, tatay, bakit hindi ka pa humingi ng tawad kay Xiaoye? Shuye, napakaliit na bagay lang. Ikaw pa talagang nagreklamo sa likod. Sobrang walang hiya. Kahit sa nakaraan o sa kasalukuyan. Sa mata ni Gusinan, ako ay isang tao na walang kwenta. Suyi, ikaw ba ang nagreklamo sa mga magulang? Para pilitin silang makasama kita sa kwarto. Talaga namang cute ka, ah. Wala akong ginawa. At saka, ako ang iyong asawa. Sa aking puso, tanging si Bailan, ang karapat-dapat maging asawa ko. Ngunit ngayon, hindi na ito mahalaga. Ang mahalin ay hindi tunay na kaligtasan. Tanging ang pagsusumikap ang magdadala ng daan. Kung ikukumpara sa aking hinaharap at kinabukasan, ang mga lalaki ay hindi talaga mahalaga. Uuna na ako sa itaas. Ay, nagtatago ka ba? Tumahimik ka nga. Ay naku, walang sinumbong si Xiaoye. Sa atin, ang gulo-gulo ng usapan mo. Alam na ng lahat sa buong pamilya. Hindi pala siya ang nagsumbong. Suyi! Bakit hindi mo sinabi na hindi ka nagsumbong? Sabi ko na nga, pinaantay kita dito. Bakit hindi ka naghintay? Sobrang sakit. Walang dahilan. Kung ako ang tatanungin, kasalanan mo ito. Kung noon sa kooperatiba, naituwid mo sana ang usapan, hindi ka naman masasaktan. Hindi rin naman masyadong maapektuhan si Bailan. Ganun. Bukas, dadalhin ko si Bailan dito para kumain. Magluto ka ng ilang putahe. Humingi ka ng tawad kay Bailan. At saka, tapos na ang usapan na ito, ha? Gusto ni Bailan kumain. Pinakamamahal niyang kainin. Tumalon si Badha sa pader at inihaw na meatballs na may ulo ng leon. Yung Badha jumps over the wall mo. Kailangan bawasan ang ilalagay ng alkohol na huangju. Yung malambot na sopas na baboy. Dapat ay may isang taba at siyam na payat. Ay nako, huwag masyadong maglagay ng sibuyas. Huwag kalimutan. Si Jessinan, kailangan mo ba ng tulong? Ay, huwag kang pumasok. Kung masyado kang humitit ng usok, baka maging katulad niya kang may dilaw na mukha. Sige, umalis na tayo. Alanan. Sinabi ko ito sa iyo. Naalala mo ba? Hindi ko magagawa iyon. At saka, hindi ko rin kaya. Suyi, binibigyan kita ng pagkakataon. Huwag mong sayangin. Isang lutuing Badha jump over the wall. Kailangan ng higit sa 20 sangkap. Ang mga tuyo ay kailangang 3 beses pakuluan at banlawan. Ang sabaw ay kailangang maghanda ng higit sa 10 oras. Kahit ang mga ordinaryong tao, pag natapos, ay mapapagod ng sobra. Bukod dito, hindi ako makagalaw ng maayos ngayon. Paano kita matutulungan? Bumalik ka na lang sa ilang araw. Hindi rin pwede sa ilang araw. Suyi, sinabi ko na sa iyo. Naghiwalay na tayo. Wala itong kinalaman kay Bailan.
Huwag mong gawing issue. Palaging laban kay Bailan. Sa kanyang mga mata, ako ay palaging isang mapaghinala. Mahilig magplano, gamit ang kasunduan sa kasal. Pinagsasamantalahan ang masamang babae ng nayon laban kay Jayang Bailan. Si Brother Sinan, ito ang sweldo ko na itinabi ng 2 buwan. Na binili ko para sa iyo na kamiseta. Ipinagkatiwala ko lang kay Ate Shuye. Para alagaan ng kaunti. Tapos naging ganito na. Hindi ako iyon. Wala akong ginawa. Bakit ka pa matigas ang ulo? Sino pa ba ang meron sa'yo? Imbes na makipag-ugnayan sa kanya, mas mabuting pumunta ka sa bahay ni Teacher Layang. Magpahinga at maghanda para sa pagsusulit. Hey, sinasabi ko sa'yo, ayos ka lang ba? Huwag mong laging sisihin si Bailan. Hindi ko siya tinutukoy. Kailangan ko ng lumipat. Anong sinabi mo? Sabi ko, handa na akong lumipat. Hindi na ako magluluto para sa inyo. Ay. Shuye, linawin mo ang sinasabi mo. Ano ang ibig mong sabihin na lilipat ka na? Bakit ka lilipat? Saan ka lilipat? Tiate. Hindi ito mangyayari. Isang probinsyang babae, saan siya pupunta? Siguradong dahilan lang ito para hindi magluto para kay Bailan. Gumagawa ng dahilan. Ha? Kamusta ang natutunan mo sa nakaraang klase? Ha? May mga tao dito. Nagpapanggap na may dalang libro. Siguro hindi pa marunong bumasa ng mga letra. Yun nga. Parang isang yaya lang gusto pang pumasok sa kolehiyo. Nakakatawa talaga. Suyi, sasabihin ko sa'yo. Naririnig mo ba? Ikaw na mahirap na alalay. Sa halip na mag-aksaya ng oras. Sa tingin ko, mas maganda pang maghugas ka na lang ng 2 damit. Talagang totoo. Siguradong galit na galit siya. Pwede bang magbigay daan? Nakatakip sa liwanag. Suyi, sige lang, magpanggap ka. Sa susunod na linggo, may pagsusulit tayo. Pagdating ng panahon, makakakuha ka ng 0. Nakikita ko kung anong mukha ang meron ka para manatili dito. Huwag mag-alala. Gawin mo lang ang normal mo. Esan. Ayos na. Maaari nang simulan ang pagsusulit. Ahem. Mga kamag-aral, pakitandaan ang disiplina sa eksaminasyon. Huwag tumingin sa paligid. Enye, nagsisinungaling ka pa. Ang simpleng tanong na ito, ang tagal mong nag-iisip. Bodig. Ginoong Jayang Bailan, pakitandaan ang disiplina sa eksaminasyon. Huwag maingay. Huwag guluhin ang iba. Kung natapos na, ipasa agad at umalis. Ginoong Layang, natatakot ako na ang ilang tao ay masyadong mababa ang antas. At pilit na pinipilit. Nagsasayang ka ng oras. Kaklase na si Jayang Zilan. Kung hindi ka paalis, ituturing kitang nakakaabala sa pagsusulit. Kakanselahin ko ang iyong marka. Pag lumabas na ang resulta, tingnan natin kung paano ka iiyak. Ang bilis magtago. May nakuha ka bang? Hindi magandang marka. Nakakahiya naman. Halika, tingnan natin sa pamilya. Ito, pero sa ating night school, pinakamahusay at pinakamasipag. Ang mga marka ni Suye, hulaan natin. Itong si Suye ay nakakuha ng isang digit na marka o isang malaking 0.
Ang komplikadong bilang na tumutugma sa vector ay... Wow! Grabe! Suye, nakakuha ka ng perfect score. Grabe, hindi ako nagkakamali, di ba? Totoong perfect score. Suye, ang galing mo naman. Anong perfect score? Paano nangyari to? Si Suye ay isang probinsyanang galing sa baryo. At nakapasa ng may buong marka. Tapos na ba ang tingin mo? Noong sinabi ni Jayang Bailan dati, na halos hindi siya marunong magbasa at magsulat. Mas mahusay pa siya kaysa sa kanya. Tama, tama. Anong ikinatutuwa mo? Sa pagkakataong ito, swerte ka lang. Nagkataon lang. Guro Layang. Alaynan. Guro Layang, nabanggit mo dati na pumunta ako sa bahay mo para maging katulong sa bahay. Bibilangin pa ba ito? Bibilangin pa. Kailan mo gustong lumipat? Mas maaga, mas mabuti. Gusto kong lumipat kaagad. Mag-aral ng mabuti. CJ, sige, pupuntahan kita bukas. Alaynan. Tay, formal kong ipakilala. Ito ang aking girlfriend. Bailan. Magandang araw po, tito. Magandang araw po, tita. Ang kasintahan ni Sinan ay nandito. Siyempre, naiinggit si Suye. Siguradong mamimighati siya. Tito at tita, mag-usap lang kayo. Babalik na ako sa kwarto para magbasa. Anong libro ang binabasa mo? Nandyan na ang oras ng pagkain. Pupunta na ako para magluto para kay Bailan. Panahon na ng pagkain. Pumunta ka at magluto para kay Bailan. Nga, Etsuyi, ikaw ang may tungkulin bilang katulong ng pamilya Gu. Ngunit hindi ka nagluluto sa oras ng pagkain. Gusto mo bang magpanggap na may-ari ng bahay? Itong batang ito, sa murang edad, nakapaglagay pa ng ganong malaking batiko sa sarili. Hindi talaga mabuting tao. Sige na, basta ito na ang huling pagkain. Kahit kanino ko ibibigay. Basta makabusog at mailakas para maglipat ng bahay. Gagawa na agad. Ngayon, ang bait-bait niya talaga. Mukhang napansin niyang hindi siya makalaban sa akin. Nagsimula nang magpasaya ang maliit na alalay ko sa akin. Halika. Lesiu. Zilan. Alaynan. Tikman mo ito. Ay, Xiaoye. Kamakailan lang nahirapan sa pag-aaral. Kumain tayo ng mas marami. Para makabawi ng lakas. Salamat, tita. Xiaoye, ang iyong pagsisikap at pagsusumikap ay mahalaga. Nakita na nating lahat. Magandang tingin sa iyo si Tito Gu. Kumain ka ng marami. Tatay, nanay, ngayon ay salu-salo ng pamilya. Bakit palagi kayong pumuri sa isang estranghero? Saka, pagdating sa pag-aaral, Bailan, ito ang totoong kakayahan. Sa pagkakataong ito, napakaganda ng kanyang resulta sa pagsusulit. Xiaoyi, kamusta ang resulta mo sa pagsusulit na ito? Tia Gu, nanay, ano bang dapat itanong dito? Isa siyang galing sa bukirin. Mabuti na nga at marunong siyang bumasa. Ano pa ang inaasahan mong makuha niyang marka? Gawin na lang natin ang makakaya natin. Alaynan. Etsuyi. Sa huli, kailangan mo ring mag-asawa sa probinsya. Sa totoo lang, hindi naman mahalaga kung anong grado mo. Parang wala namang epekto iyon. Sa pagsusulit na ito, nakuha ko ang pinakamataas na marka. Ikaw, nakakuha ka lang ng 50 puntos. Anong karapatan mong husgahan ang aking kapalaran? Mayroon pa bang daan palabas? Ano? Hindi possible. Palagi namang maganda ang marka ni Bailan. Paano mo naman mapapasa siya sa exam? Siguradong naiinggit ka. Ngayon, dinala ko si Bailan pabalik. Inisiraan, magtuturo si teacher ng mali sa gabi ng ito. Kung hindi ako nagkakamali, nasa bag niya dapat ang papel. Subukan mong silipin. Pero una, silipin ko ang sayo. Sina, hindi ako naniniwala na makakakuha ka ng perfect ngayon.
100%. 100%. Wow! Talagang 100. Napakaangas. Kaya mong makuha ang perpektong marka. Siguradong dahil madali ang mga tanong. Siguradong makakakuha ng perfect score si Bailan. Patunayan ko sa inyo. Uy, Kuya Sinan. Mukhang hindi na kailangan ng sobrang patunay. Ay, Bailan. Hindi mo na kailangang maging sobrang mabait. Ngayon, ibubulgar ko siya. Ibabalik ko ang iyong dangal. Ay! Gaano? Ayos lang. Ayos lang. Anong tinitingnan mo? Perfect score ka. Sa puso ko, ikaw ay parang isang maliit na katulong. Pero hindi na sa hinaharap. Ngayon, lilipat na ako mula sa tahanan ng Gu. Ngayon, lilipat na ako mula sa tahanan ng Gu. Sinabi mo na gusto mong umalis. Sinabi ko na handa na akong umalis. Hindi na ako magluluto para sa inyo. Seryoso ba siya noong sinabi niyang lilipat na? Hindi ito isang laro ng pag-akit at pag-alis. Yeye, namimiss mo ba ang bahay? Kung gusto mo, umuwi. Pwede tayong. Sasamahan kita. Tio, Tia, hindi ko lang namimiss ang bahay. Kundi, ang kasunduan ko kay Gusinan ay natanggal na. Sa ganitong, magpatuloy na lang sa bahay niyo. At nakahanap pa ako ng trabaho bilang katulong. Bukas ng gabi, aalis na ako. Paano mangyayari yan? Wala ka namang alam sa lugar. Pupunta ka sa ibang tao bilang katulong. Paano kung maabuso ka? Ay naku, huwag kalimutan ang pag-iingat sa ibang tao. Xiaoye, alagaan ang iyong ama at ina. Kapatid na Suye, narito ako para kunin ka. Guro Liang. Kaya Suye, sinasabi mong magiging kasambahay ka. Ibig sabihin, pupunta ka sa bahay ni Guro Liang. Suyi, hindi ko akalain na para sa pagkakataon na makapasok sa lungsod. Nakipag-ugnayan ka sa isang guro, ha? Suyi, para sa pagkakataon na makapasok sa lungsod. Nakipag-ugnayan ka sa guro mo. Ano bang sinasabi mo? Ah, bastos na bata. Mukha kang naghahanap ng away. Sige na, tama na. Ako lang ang nag-hire kay Suye. Bilang katulong sa bahay. Kung magpapakalat ka pa ng chismis, mag-ingat. Dalawang matandang tao. Sobrang pinapaburan si Suye, ayos lang. Bakit ganun? Kahit sila'y ang Jikai na galing sa magandang pamilya. At gwapo, umiikot din sa kanya. Tara na. Ay, sandali lang. Xiaoye, siya ba yung batang yun? Nainis ka ba sa kanya? Lahat ng mali, kasalanan niya talaga. Dahil lang sa respeto ko sa inyo at kay Tio. Huwag na nating pakialaman siya, ayos ba? Tama, Xiaoye. Sabi mo kung aalis ka. Paano kami makakabawi? Sa mga magulang mo, kung malaman ito ng mga kapitbahay, tiyak na babasagin nila ang aming gulugod. Tama. Kung talagang kailangan mong umalis, maghihintay na lang ako hanggang makapasok ka sa kolehiyo. Para hindi namin pipigilan ka, okay lang ba? Pero si Gusinan, talagang nakakaapekto sa pag-aaral ko. Lahat ng ito ay dahil sa mga walang silbing bagay na ito. Simula ngayon, umalis ka at pumunta sa pabrika. Pumunta ka sa dormitoryo. Huwag ka nang bumalik. Nakakainis si Xiaoye. Tatay, ikaw. Dahil kay Suye, isang estranghero. Gusto mong paalisin ako. Mukhang nabalot ka ng mantika ng baboy. Lumabas ka at magpakakul ka. Mag-isip ka ng mabuti kung paano maging tao. Tatay, ako. Ay naku, tama na. Basta, lumabas ka muna at magtiis. Hintayin mong makapasok si Xiaoye sa kolehiyo. Bumalik ka. CJ, aalis na ako. Simula ngayon. Nandito ako, wala siya. Ay, aalis na. Ay, Xiaoye, tingnan mo. Umalis na rin siya. Manatili ka na lang, okay ba? Manatili ka na. CJ. Guro Liang, pasensya na at napilitan kang pumunta mag-isa. Ayos lang. Ganito na lang. Isusulat ko ang number ko para sa'yo. Ito.
Ito ang landline namin. Pwede mong tawagan anumang oras kung kailangan. At si Ginoo at Ginang Gu. Umalis na ako. CJ, salamat, Ginoong Liang. Ngayon, hihilingin natin sa isang estudyante. Nabasahin ang mga maikling pangungusap sa Ingles. Suyi, subukan mo. Hahaha. Talagang taga-probinsya ka. Sa magandang Ingles na ito, kaya mong mabasa ng may halong amoy lupa. Mag-ingat tayong lahat. Huwag matakot magsalita. Ito ang unang hakbang para matutunan ang Ingles. Si Ginoong Suye ay karapat-dapat sa ating lahat ng suporta. Sige, umupo ka na. Anong silbi ng lakas ng loob kung wala namang laman? Walang kaalaman sa loob. Kaya't ang tanging lumalabas ay kahihiyan. Guro, ako na ang gagawa. Huwag mo sanang hayaang ang di magandang Ingles ng iba ay ipahiya ang buong klase. Napalayo na ang accent. Wow! Jayang Bailan. Ang galing mong magsalita. Paano mo natutunan? Wala namang espesyal. Kasi nagmamalasakit sa akin ang partner ko. Noong nakaraang 2 taon, binili niya ang tape. Dinala nila mula sa ibang bansa. Ito ay English na binabasa. Hindi lang basta memorization ang kailangan. Para matutunan, ang kahinaan ko sa pagsasalita. Kailangan kong malampasan. The future. The future is in our own hands. 梁老师，未来掌握在我们手里。所以同学，我感觉 Pakiramdam ko, tama ang kasabihang ito para sa'yo. Sadyang mahina lang talaga ang English ko. Kumakalog kapag binabasa. Hindi naman. Yung Ingles. Kailangan pa ng mas maraming practice at konteksto. Kailangan makipag-usap ng mas madalas. Kahit hindi naman ako major sa Ingles. Pero nag-aral din naman ako sa abroad. Kung kailangan mo, maari kitang tulungan. Talaga, Ginoong Liang. Sobrang salamat sa iyo. Mabilis ang oras at mabigat ang gawain. Simulan na natin. Sige. Halika. 让我看看。注意 Pansinin ang pagbigkas dito. Dapat ang dila ay nakadikit sa ngipin. she Shit. 对 Why is the sky tell pale? tell Pale. Keep your eyes on the stars and feet on the ground. 不错， Patuloy na matatag ang performance ni Jayang Bailan. 不枉费我。 Hindi na sayang ang pag-udyok ko. Kay Kuya Sinan nasunduin ako pagkatapos ng klase. Ngayon, ang agwat sa pagitan ko at ni Suye. Guro, sa tingin ko, ang pag-aaral ng Ingles ay dapat madalas na magbasa at magsalita. Kung hindi, pwedeng-pwede nating subukan si Suye. Nasubukan din ang bahaging ito. Tama, teacher. Kamakailan lang, si Suye ay nagsumikap talaga. Hayaan natin siyang ipakita sa atin ang kanyang kakayahan. Suyi, bakit hindi ka nagsasalita? Baka natatakot ka na lumabas ang amoy ng lupa. Nandyan na naman yung amoy na iyan. Suyi, kung hindi ka pa handa, hindi mo na kailangan, guro. Handa na ako. Suyi, hintayin mo na lang na mapahiya sa harap ni Jeje Sinan. Diyan ka na lang. Hindi ba? Iniisip niya na memorize ang buong teksto. Hindi nga niya ma-read. Anong pinapakita mo? Many years ago, I said you took the story in Europe. You searched something that I wanted. You went to big cities and... Paano ito posible? Mayroon pang ganitong kahanga-hangang tao sa night school. Talaga namang kamangha-mangha. You asked people. Do you know what you want? Ang pag-unlad ni Suye ay talagang kahanga-hanga. Nga, mas fluent pa siya sa binabasa kaysa kay Jayang Bailan.
Salamat, guro. Tama ang pagbigkas. Maganda ang intonasyon. Sigaku Seisuye, masasabi ko na ang antas ng Ingles mo ay nasa unahan na sa aming night school. Nangunguna na. Bakit hindi ko alam? Kailan ka naging ganito kagaling? Kahit gaano pa kagaling magbasa, ano? Ang puso ni Sir Nan ay palaging nakalaan sa akin. Ay, Suyi. Kuya Sir Nan, ano ang tinitingnan mo? Ha? Wala lang. Ay, tila narinig ko kanina si Shuye na nagsasalita ng Ingles. Kailan pa siya naging ganito kagaling sa Ingles? Si Nanje, kailan ka naging ganito ka-interesado sa kanya? Ah, wala. Sabi ng mga magulang ko na itanong ko. Uwi na tayo agad. Ay. Kuya, narinig ko na may isang manual para sa review na may kinalaman sa pagpili ng kurso sa susunod. Bili ka naman ng isa. Sige, alam ko na. Kuya, ang galing mo talaga. Nabili mo pa ang librong sobrang hirap hanapin. Sigurado akong ako lang ang may ganito sa klase. Basta masaya ka, ayos lang. Siyempre, gusto ko yan, si Nanje. Alam ko na ikaw ang pinakamabait sa akin. Dalawa. Bakit siya bibili ng dalawa? Seryoso si Suye sa pagsusulit sa kolehiyo. Nakita siya. Siguradong gusto na naman akong pakasalan. After a long time, you come home. Smiled and sighed. I did not find it. Ay, Suyi. May ginagawa si na Ginoong Gu at Ginang Gyu, umalis sila. Hanapin mo sila sa ibang araw. Nandito ako para sa iyo. Sabi nila itong libro ay malaking tulong sa inyo sa practice test. Para sa akin. Sa ganang akin. Napaka-importante na ngayon ang librong ito. Sige, tatanggapin ko na. Aalis na ako. Salamat ha. Yakap naman. Nandito nga ang librong ito. Shuye, wala kang hiya. Pinapayagan mo talaga. Si Kuya Sinan nabilhan ka ng libro. Shuye, talagang naisip ko na hindi kita kayang maliitin. Karaniwan, nagpapakita ka ng mataas na pag-uugali. Ngunit sa likod ng lahat, nagtutulak ka kay Sinan na bilhan ka ng libro. Bakit? Hindi ka ba makabili? Kaya't humihingi ka na lang sa mga lalaki. Jayang Bailan, hindi ako kailanman humingi sa. Kailangan ni Gusinan ng kahit anong bagay. Sasabihin mo bang hindi ito libro na binili sa'yo ni Kuya Sinan? Mukhang nagiging sobrang mahirap ka na. Wala nang magawa kundi magpakaawa. Pumunta ka na kay Kuya Sinan para manghingi, di ba? Baka nagpatak ka pa ng ilang patak ng walang kwentang luha. Suyi, mahirap makuha itong libro na ito. Mahal ito. Hindi kayang bilhin ng isang probinsyanang tulad niya. Si Gusinan at Jayang Bailan ay magkasintahan. Paano niya magagawa na hilingin kay Gusinan na bumili ng libro para sa kanya? Jing Biln, itong libro ay kusang loob na ipinadala ni Yi Sen sa akin. Alam mo man o hindi, ayaw mong paniwalaan. Nagsisinungaling ka. Ang librong ito ay binili ni Kuya Sen para sa akin. Bailan. Kuya, siya nga. Itinulak niya ako sa lupa kanina. Masakit ang puwit ko. Ha ha ha. Huwag kayong tumawa. Ano bang nangyari dito? Kuya, dumating ka sa tamang oras. Sabi ni Shuye na itong librong ito ay binili mo para sa kanya. Sabihin mo ng malinaw sa harap ng lahat. Itong librong ito. Sabihin mo sa harap ng lahat. Nang malinaw. Ang librong ito ba talaga ay ikaw ang nagbigay? Siyempre, hindi. Paano ko naman siya bibigyan? Bumili ng bagay.
Suyi, paano mo nasabing ganyan? Sadyang ikaw ang paulit-ulit na humihingi sa akin. Nangulit ka para bilhan kita ng libro. Nahihirapan akong sumagot dito. Ngayon ay sinisiraan mo ako. Talagang napakapangit nito. Gusinan, ikaw. Suyi, hindi ko akalain na magiging ganito ka kawalang hiya. Nagmamagaling ka pa at umakyat sa aking kama. Talagang napakadumi at walang modo. Wala akong ginawa. Kagabi, ikaw ang nalasing. Sinabi kong ayaw ko. Tumahimik ka. Ako. Kapag nagpatuloy ka sa kalokohan, mag-ingat ka, baka hindi na ako magpakabait sa'yo. Narinig niyo ba lahat? Sadyang walang hiya si Suye. Gusto pa niyang gumamit ng ganitong mga maliit na trick para sirain ang relasyon ko kay Kuya Sinan. Talagang hindi ko akalain. Ganito pala siya. Gusinan, itong librong ito, ikaw na lang ang magtago niyan. At saka, hindi na ako mamumuhunan pa ng kahit isang sentimo mula sa'yo. Lumayo ka sa akin. Masama ang swerte. Kuya Sinan, tingnan mo siya. Suyi, antayin mo ako. Suyi, makinig ka sa paliwanag ko. Ay naku, alam na ng lahat. Nakikipagkaibigan ako kay Bailan. Kung tatanggapin ko, itong libro ay regalo ko. Siguradong isipin ng iba na ako'y nag-aalinlangan. May problema sa aking asal. Paano na ako mamumuhay sa hinaharap? Ang iyong reputasyon ay reputasyon. Hindi ba't ang akin ay ganun din? Ay, Suyi, itong maliit na babae, gamit ang ganitong paraan, ng pagtatangka na magpatalo sa pamamagitan ng pabibitin. Binibitin si Brother Sinan. Suyi, hindi kita palalampasin. Bless you. Guro Layang, hindi ka pa ba natatapos? Gusto ko, ibigay ito sa iyo. Makatutulong ito sa iyo. Ito ay mga pinakabagong totoong tanong sa pagsusulit ng nakaraang mga taon. Mas kapaki-pakinabang ito kaysa sa pagsusuri ng balangkas. Ngunit, bakit lahat ito ay mano-manong isinulat? Pumunta ako sa internal na silid ng mga materyales. Karamihan sa mga dokumento ay hindi pinapayagang ipahiram. Kaya't kailangan kong isulat ito ng mano-mano. Ang dami ng mga dokumento. Guro Liang, sigurado kang nag-effort ka ng husto, ano? Salamat, Guro Liang. Masaya akong nakatulong sa'yo. Malapit na ang mock exam sa buong lungsod. Napakahalaga nitong pagsusulit na ito. Dahil ito ay tungkol sa pagpili ng kolehiyo sa hinaharap. Kung magiging napakahusay ang resulta mo, may pagkakataon kang makapasok sa mga prestihiyosong universidad. Magpapalabas din ng kaunting espesyal na kuota para sa mga pangunahing universidad. Alaynan, kaya, ito ay isang napakagandang pagkakataon. Sana magamit mo ito. Alaynan, gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Magpatuloy tayo sa pag-aaral. CJ. Tanawin sa hilaga. 1,000 milyang yelo. Lakad ng nyebe sa daan. Ito na rin ang huli kong ipinasa. Siguradong maganda rin ang resulta ng exam ko. Kumusta ang naging resulta ng exam mo? Mukhang okay naman. Suyi, kamusta ang exam mo? Siguro ayos lang naman. Hindi ko masyadong nakuha. Ay, sasabihin ko sa inyo. Sa susunod, dapat mas maingat. Hindi pwede. Kung sa pagkakataong ito ay hayaan si Suye na magpakitang gilas, mas lalo akong mawawala sa mata ng pamilya Gu. Kailangan siyang sirain ng tuluyan para hindi na siya makapag-aral muli. Klaseng Suye, pwede bang linisin mo ang ibabang palapag? Okay lang ba? Okay.
Jayang Bailan, pakiusap, umalis ka. Nagtatanggal ako ng dumi. Anong pinagsasabi mo? Huwag mong isipin na dahil sa pinanatili ka ni Sinan noong nakaraan, ay may espesyal na pagtingin na siya sa'yo. Sa ganyang pinagmulan mo, kahit na makapasa ka sa kolehiyo, hindi nito mababago. Ang likas mong kaakit-akit. Jayang Bailan, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Malalaman mo rin agad. Jayang Bailan. Tulong! 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 Bailan! Bailan! Sinanje! Ako! Nakaaway si Ate Suye. Biglang lumapit si Ate Suye at tinulak ako. Suye! Bakit napakamasama ng isip mo? Ah! Tama na. Narito tayo sa paaralan. Punong guro. Masama ang isip ni Suye. Sinasadya niyang saktan si Bailan. Itinulak mula sa hagdang bato na nagdulot ng malubhang pinsala. Humihiling ako sa paaralan na dapat itong seryosong aksyonan na siya ay i-expel. Bailan. Klaseng Suye, ano ba talaga ang nangyari? Bakit mo siya binaba sa hagdang, Jayang Bailing? Guro, hindi ko siya binaba sa hagdang. Siya mismo ang nahulog mula sa hagdang. Sila ang nagkakasalubong, hindi ako. Kaya ang ibig mong sabihin, si Bailing mismo, ang nahulog mula sa hagdang, para lang maipahamak ka. Akala mo ba bobo siya? Siyempre, ikaw ang naiinggit, dahil kasama ko si Bailan. Noong una, pinagtanggol ko siya sa harap ng lahat. Kaya nag-aapoy ang inggit mo. May galit ka sa puso. Kaya sinadyang ipahamak siya, di ba? Ngayon ay naiintindihan ko na. Ito ay dahil sa selos kay Jayang Bailan. Kaya niya ginawa ang ganitong kalupitan. Sa huli, babae pa rin siya. Sa kanilang mundo, mas mahalaga pa ang makuha ang lalaki kaysa sa college entrance exam. Mag-aral at magpakatino. Maging matatag at magpursige. Hindi ito kasing halaga ng pagtatalo tungkol sa isang lalaki. Ng pagsiselos, Jayang Bailan, sinasabi mong ako ang nagtulak sa iyo. Ngunit tanungin kita, aling kamay ang ginamit ko para itulak ka? Paano kita itinulak? Pakisabi ito sa harap ng prinsipal. May kasama pang klase na nagsabi. Nang malinaw, Kuya, sobrang natakot lang talaga ako noon. Hindi, sakit ng ulo ko. Tama na. Suyi, ganito na ang nangyari kay Bailan. Ikaw ay patuloy na nakikipagtalo. Nasa harap na ang katotohanan. Si Suye ay nagdulot ng pinsala sa iba sa harap ng lahat. Ngayon ay hindi na umaamin. Humihiling ako na dapat seryosong aksyonan ng paaralan ito. At dapat tanggalin ang kanyang enrollment. Kung hindi, iulat ko ito sa mga kaukulang ahensya. Mananagot ang paaralan. Ihihinto ang enrollment. Si Suye, hindi ba mawawalan siya ng karapatan sa pagsusulit? Mawawalan nga. Alainan, tama nga. Si Suye ay malalagay sa diskwalifikasyon. Rector, maniwala ka sa akin. Hindi ko siya itinulak. Ngayon ang pinakamahalagang panahon para maghanda. Paano ko magagawa ang ganitong pagkakasala sa sarili at sa kinabukasan? Classmate Suye, nakita mo na ang saloobin ni Ginoong Gu. Ngayon, totoo na nasugatan si classmate Jayang. Kung wala kang ebidensya na makapagpapatunay ng iyong kawalang sala, wala ring magagawa ang paaralan. Ano man ang pagsisikap mo, walang rehistradong estudyante. Hindi ka makapasok sa pintuan ng pagsusulit sa kolehiyo. Suyi, wala kang pag-asang makabangon sa buhay na ito. Wala akong ginawa, kaya wala akong ginawa. Batay lamang sa kanilang isang panig na kwento. Ganito nila ako pinagsususpetsa. Sinira ang kinabukasan at mga pagkakataon ng isang estudyante. Hindi ba ito masyadong hindi patas? Kinabukasan, hinaharap, talaga bang iniisip mo na magiging maganda ang resulta mo? Ikaw, isang simpleng babae mula sa probinsya, na nakapasa sa isang pagkakataon na may perpektong marka, ay naglakas loob pang mangarap. Ang isang palaka ay naging isang phoenix. Tumaas agad sa langit, di ba? Kuya, wag mo nang sabihin Sister Suye. Natakot ako na baka si Sister Suye muling gumawa ng masyadong mapanganib na bagay.
Kahit na niyang itulak ang tao pababa ng building. Anong hindi pa niya magagawa? Sa tingin ko, siya ay isang mamamatay tao. Dapat siyang paalisin. Tama, mamamatay tao siya. Terminate. Mamamatay tao. Paalisin siya. Kaklase na si Suye. Kung ganon, kaya wala na akong magagawa kundi tanggalin ka. Wala akong ginawa. Sandali lang. Hindi pwedeng tanggalin si Suye. Si Suye ay laging mahusay sa pag-aaral at asal. Lahat ng kanyang isip ay nakatuon sa pag-aaral. Hindi siya kailanman gagawa ng ganitong bagay. Guro Liang, kahit sino ay kayang magpanggap. Ang pagiging mahusay sa asal at pag-aaral ay hindi lang nakasalalay sa salita. Na maipapakita mo, siyang tunay na naiinggit kay Bailan. Kaya't gusto niyang saktan siya ng labis. Naiinggit kay Jiang. Ibig mong sabihin, may maliwanag na hinaharap, unang sa buong paaralan, ay magiging sanhi ng inggit ng iba. Ito ay ang resulta ng pagsusulit sa buong lungsod na nakuha ko. Nakuha ni Yan Yi. Suye ang unang pwesto sa buong paaralan, at ikasyam sa buong lungsod. Mayroong universidad na nagbigay ng slot para kay Suye. Wow! Pang-una sa buong paaralan. Totoo ba? Talagang kahanga-hanga si Suye na nakakuha ng pang-una. Punong guro. Bagaman sinasabi na ang mga marka ay hindi kumakatawan sa lahat. Ngunit ito ay sapat na upang patunayan ang focus at pagsisikap ni Suye. Kaya ang ganitong estudyante, paano maaring gumawa ng mga bagay na nakakasama sa iba dahil sa mga personal na interes? CJ, kakasa kong Xu, talagang ikinararangal mo ang ating night school. Itong maliit na mahal, swerte talaga, na nakapasa sa unang pwesto. Hindi ko pwedeng hayaang makabangon siya gamit niyan. Kuya, si Ate Suye ay sobrang ganda ng resulta sa exam na ito. Baka mas mabuti na lang na itigil na natin ito. Nahulog lang ako mula sa hagdang bahay. Walang masama kung may kaunting kapinsalaan. Hindi pwede. Hindi ko papayagan na magdusa ka ng ganitong hindi makatarungan. Punong guro, kahit na maganda ang marka ni Suye, ano naman? Sinasadya niyang itinulak si Bailan pababa ng hagdang bahay. Ito ay isang tiyak na katotohanan. Dapat siyang parusahan. Dapat siyang tanggalin sa paaralan. Ito, ang punong guro. Si Suye ay walang sala. Nagsasalita ka ng kalokohan. Punong guro, maaari kong patunayan. Lahat ay gawa mismo ni Jiang Bailan. Nagsasalita ka ng kalokohan. Punong guro, katatapos ko lang sa itaas. Naglilinis ang sahig. Kitang-kita ng malinaw. Si Jiang Bailan mismo ang nahulog sa hagdang bato. Mula simula hanggang wakas. Hindi siya hinawakan ni Su. Oh, ganun pala iyon. Talagang hindi ko inasahan. Talagang hindi ko akalain. Hindi ganito. Inusig si Suye. Talagang hindi ko naisip yan. Hindi totoo. Ikaw ang nagsisinungaling. Kung hindi, bakit hindi siya nagsabi ng mas maaga? Dahil ikaw ang may kapangyarihan sa klase. Kung sasabihin ko ito, maiiwan ako sa tabi mo. Pero, ang galing ni Suye sa pagsusulit, hindi ko maaring panoorin lang ang kanyang pagsisikap na masayang masira. Pasensya na. Dapat sana ay tumayo na ako kanina pa. Walang anuman. Salamat sa iyong paglahok. Ayos lang. Bailan, totoo ba ang sinasabi nila? Kuya, maaaring nahulog ako mula sa hagdang. Sobrang sakit ng pagkahulog ko. Siguro nakalimutan ko lang. Kuya, hindi ko sinasadyang mangyari iyon. Kung nagkaroon lang ng hindi pagkakaintindihan. Sige na lang, kalimutan na natin. Tara na. Kayo lang, ang walang dahilan na inakusahan ako. At gusto pang tanggalin ako. At cancel ang aking enrollment. Ngayon, isang hindi pagkakaintindihan. Gusto niyong kalimutan na lang. Tama. Punong guro, pagsisinungaling at paninira. Napakasama ng sitwasyon. Dapat parusahan. Sobrang hindi patas. Dapat parusahan. Kailangan talagang parusahan. Kailangan ng parusa. Classmate na Jiang Bailan, malubha mong nilabag ang mga patakaran ng paaralan. Ngayon ay nagpa siya. Natanggalin ka. Uy, Bailan.
Punong guro, ganito na si Bailan. May mga bagay na pag-usapan na lang natin mamaya. Ihahatid ko siya sa klinik. Classmate na Shuye, maghanda ka ng mabuti sa pag-uwi. Kapag lumabas na ang listahan ng mga pangunahing universidad na tinanggap sa espesyal na aplikasyon, bisitahin namin kayo ng personal. Maaari kong sabihin, sa mga nakamit mo ngayon, pwede kang pumili sa mga pangunahing universidad na ito. Ano man ang gusto mo, talagang kahanga-hanga si Suye. Tapos na. Maghiwa-hiwalay na tayong lahat. Tuloy. Umalis na. Salamat, Ginoong Liang. Sa mabilis na pagdala ng aking transcript. Walang anuman. Lahat ay dahil sa iyong sariling pagsisikap, na nagbigay sa iyo ng lakas at kapital. Sa totoo lang, ako lang ang tagapagbalita, ganun lang. Guro Liang. Ikaw, ay naku, ayos lang. Medyo nagmamadali lang kanina. Siguro nasaktan ang likod ko. Ayos lang naman. Siguro para lang sa akin ang mga report card ko. Kaya siguro ako nauntog ng hindi sinasadyang ganoon. Sasama kita sa health center. CJ. Bailan, bakit mo sinisiraan si Suye? Kuya, sobra lang talaga akong natatakot. Lahat ay dahil sobrang mahal kita. Kaya ko ito ginawa. Kuya, magpakasal tayo o kailang ba? Basta't magkasal tayo. Hindi na ako mag-iisip ng kung ano-ano. Ang galing-galing ni Suye. Wow! Talagang kahanga-hanga si Suye. Magaling si Suye. Nag-alinlangan siya para sa babaeng si Suye. Nag-alinlangan siya. Kuya Sinan, nahuhulog ka na ba? Sa babaeng mula sa probinsya. Dahan-dahan lang. Kuya, nagugustuhan mo ba? Yung babaeng taga-Bukirin. Paano ko siya magugustuhan? Ito, isang simpleng babae mula sa... Paano siya magiging asawa ko? Bailan, sa puso ko, palagi kong gustong pakasalan. Ikaw lamang. Kapatid na Sinan, alam ko na ikaw ang pinakamas mahal mo ako. Sa susunod na buhay, pakiusap, bitawan mo ako. Ibigay mo, ako at si Bailan. Ako ang iyong asawa. Sa aking puso, tanging si Bailan ang karapat-dapat na maging asawa ko. Gusinan, sa buhay na ito, nais ko sa inyo ang pangmatagalang pagmamahalan. Huwag na kayong lumabas at mang-abala sa iba. Suyi, kamusta ka? Ayos lang ako. Sa hinaharap, mas magiging mabuti pa ako. Alainan, tara na. Kababawan, malapit na si Xiaoye sa kanyang pagsusulit. Sa ganitong pagkakataon, nagtatanong kayo tungkol sa kasal. Anong iniisip nyo? Tito, nagkamali ka ng pagkaintindi. Ako at si Sinan, talagang gusto lang namin magpakasal ng maaga. Kung makakaapekto ito, kay Atsuye, handa akong humingi ng tawad sa kanya. Walang anuman. Taos puso kong ipinagpapasalamat sa inyo. Mag-usap-usap kayo ng dahan-dahan. Aalis na ako. Bakit parang walang reaksyon nang makita siya? Ang sama ng pakiramdam ko. Ay, Xiaoye. Si Suyi, classmate. Director. Bakit ka nandito? Magandang araw, Ginoong Punong Guro. Ginoong Shuye. Narito na ang listahan ng mga pangunahing universidad para sa espesyal na pagtanggap. Lumabas sa iyong mga marka. Maaari mong piliin ang mga universidad na ito. Maaari mong piliin ang alinman sa mga ito. Pakita mo. Classmate Suyi, anong universidad ang gusto mong pasukan? Northwest University, Xiangtan University, o anong universidad? Mga paaralang ito, wala akong balak pumasok sa alinman. Kaibigan Suye, nababahala ka ba sa tuition at gastusin sa buhay? Huwag mag-alala. Ang paaralan, ngayong pagkakataon ay bibigyan ka ng pinakamataas na scholarship sa pag-aaral.
Xiaoye, mag-aral ka lang ng mabuti. Huwag mag-alala sa pera. Kami ang sasagot sa gastos. Punong guro, hindi ito dahil sa pera. Ito ay dahil dito. Walang Capital Medical University. Klaseng Suye, Capital Medical University. Pero ang pinakamagandang universidad ay mahirap pasukin, di ba? Suyi, magaling ang eksam mo ngayon. Swerte ka lang talaga. Sa iyong pinagmulan, makakapasa ka sa alinmang universidad sa listahan. Dapat na tayong magdasal. Ikaw, bata ka. Kung sakaling mabigo ka sa pagsusulit, magsisisi ka na, pero huli na ang lahat. Mabilis, kaibigang Gu. Kung hindi ako nagkakamali, wala tayong anumang relasyon, di ba? Anong karapatan mo na makialam sa aking pagpili? Tama. Ito si Ginoong Suye. Sa kanyang sariling buhay, walang sinuman ang may karapatang makialam ng principal. Nakapag-isip na ako. Ang Universidad ng Medisina ng Kabisera ay ang layunin kong pinagsisikapan. Ayaw kong isakripisyo ang aking pangarap para sa katiyakan. Naniniwala ako na ang kapalaran ay dapat hawakan sa sariling mga kamay. Handa akong managot sa aking mga pinili. Kaibigan Suye, isipin... Tiete, hindi kayang kumbinsihin ng mabubuting salita ang sumpain na multo na iyon. Kapag hindi ka nakapasa sa kolehiyo, ikaw ang iiyak. Jayang Bailan, kung hindi ka magsasalita, nakalimutan ko na. Yung akusasyon mo sa akin dati, hindi pa tayo nakakapag-ayos. Paano? Ngayon, gusto mo na namang magpanggap na hindi alam. Anong akusasyon? Ginoo Gu, ganito kasi, noong nakaraang araw, si Jayang Bailan sa night school ay nag-arte at nahulog sa hagdang bato. At pinagsabihan si Suye sa harap ng lahat na nagdulot kay Suye na halos ma-expel at ma-revoke ang kanyang enrollment. May ganitong bagay talaga. Sa murang edad mo, sobrang malupit naman. Tita, ako, si Jayang Bailan, dahil sa iyong pagsisinungaling sa kaklase. Bilang bahagi ng paaralan, ipinapataw ang pagpapalayas. Pagpapalayas. Punong guro, alam ko na ang aking pagkakamali. Hindi ako dapat mapalayas. Nawalan lang ako ng ulirat sa sandaling iyon. Punong guro, nasaktan din si Bailan. Higit pa rito, hindi naman niya nagawa si Suye ng anumang malubhang pinsala. Ang pagbawi sa pag-aaral ba ay medyo sobra na. Kung paano ito haharapin, ay nakasalalay sa saloobin ni Suye. Kung hindi magpapatawad si Suye, Jayang Zilan, kailangan nang umalis sa paaralan. Bakit ka pa nakatunganga? Mag-sorry ka na. Ayoko. Suye, pasensya na. Pakiusap, patawarin mo ako. Malicious na akusasyon. Hindi ito mabubura ng isang paghingi ng tawad. Wala akong obligasyong patawarin ka. Ngunit wala rin akong kapangyarihang bawasan ang pagkakataon ng sinuman na mag-aral. Maaari kang manatili. Ngunit, pakisabi na lang na lumayo ka sa akin sa susunod. Mahalaga ang oras ko. Ayokong sayangin ang oras sa mga taong walang kwenta. May iba pa akong dapat gawin. Kung ganon, maaari kang manatili. Ngunit kailangan mong umalis sa kasalukuyang klase. Ilipat ka sa klase C. Nakasuspinde sa paaralan para sa pagsusuri. Punong guro, pinakamahina ang mga mapagkukunan ng pagtuturo sa klase C. Kung pupunta ako roon, paano na ako makakapag-aral sa kolehiyo? Jayang Bailan, hindi ka pinayagang mag-drop out ng paaralan. May pagkakataon na tayo. Kung ayaw mo, bumalik ka na sa akin ngayon para sa pag-alis sa paaralan. Suyi, huwag kang mag-alala. Ang paaralan ay magbibigay sa iyo ng pinakamalaking suporta. Ako at siguro Liang ay uwi na. Sasama ako sa inyo. CJ, anong ipinagmamalaki? Kahit hindi makapasok sa kolehiyo, ano ngayon? Basta't makakasama si Sinanje, mabubuhay pa rin ng maayos sa hinaharap. Alam mo rin, Sinan, sa pamilya natin hindi pinapayagan ang mga taong mababa ang ugali na pumasok sa bahay. Kung talagang gusto mong makasama siya, wala na akong anak na katulad mo. Nanay, tatay,
Si Bailan siya. Isa lang siyang nalilito sandali. Sa tingin ko, sa bahay na ito. Sino ang pinaka nalilito? Ikaw. Kasama ang babaeng ito. Umalis ka na agad. Papa. Ngayon, si Suye, nasiyahan ka na ba? Ayaw ng mga magulang ko na pakasalan ko si Bailan. Masaya ka na, di ba? Gusinan, sino ang pakakasalan mo? Wala akong pakialam. Ang tanging ikinagagalak ko ay, hindi ako ang tao. Kuya Sinan, lahat dahil kay Suye. Kung hindi, Tiyo at Ya, hindi nila ako haharapin ng ganito. Sa totoo lang, ang nangyari ngayon ay kasalanan mo. Kung magagamit mo lang ang isip mo sa tamang landas, tulad ni Suye na nagsusumikap mag-aral, hindi rin kami pipigilan ng mga magulang. Sinanje, bakit tinutulungan mo si Suye na pagalitan ako? Sinanje, hintayin mo ako. Ay, Gusinan, sino ang pakakasalan mo? Wala akong pakialam. Ang tanging ikinasisiya ko ay, na hindi ako iyon. Paano siya hindi magkakaroon ng pakialam? Siguradong nagkukunwari siya. Suyi, hindi mo talaga kayang isuko ang espesyal na kuota. Talagang napakatapang mo. Ang galing-galing talaga. Sana kaya ko ring maging katulad mo. Basta may tapang, wala namang utak. Hintayin ko na lang na bumagsak ka ngayong taon. Classmate ang Jayang, hindi ka kasali sa usapin ng klase E. Ang klase mo ngayon ay klase C. Pakiusap, umalis ka. Si Jayang Bailan ay pumunta sa klase C. May mukha pang magsabi na tinalo si Suye. Sa tingin ko, siya ang unang mabibigo. Magtakbo ka na sa aming klase. Hindi ka welcome dito. Umalis ka. Layang Jikai, dahil sa sobrang pagprotekta mo kay Suye, huwag mong sisihin ako kung ipapahamak kita at siya. Ha 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 ha. Lahat pumunta sa opisina ng mga kunin ang inyong mga mock exam papers. Suyi, ito ay ginawa ng nanay ko para magpasaya, gamit ang matinding alak at mga pampalakas, na nagdulot ng labis na kalasingan. Maghintay ka na lang sa iyong pagkasira ng reputasyon. Bakit parang ganito ang lasa? Nang Shuye, inutusan ka ni Guro Leang na pumunta agad sa kanyang opisina. CJ, pasok. Guro Liang, hinahanap mo ako. Hindi kita hinahanap ah. Suyi, anong nangyayari sa'yo? Ang pula ng mukha mo. Suyi, uminom ka ng alak. Guro Liang, ako. Gusto kong makita kung aling guro at ang may ganitong gawain sa paaralan. Ah, punong guro, makinig ka. Ito ang boses ni Suye. Punong guro, paano ito posible? Guro Liang, gusto kong magtanong tungkol sa isang tanong sa matematika. Ako, matagal na akong nag-isip. Guro Liang, kaklase na si Suye.
Anong ginagawa niyo? Guro, nagtuturo ako kay Suye ng isang math problem. Paglutas ng problema. Anong problema ang kailangan pang ipasabi ng estudyante? Tayong lahat ay narinig ng malinaw. Dahil ako ay nasasabi. Itong tanong na nagbigay sa akin ng problema sa loob ng 3 araw. Sa wakas ay naintindihan ko na salamat sa tulong ni Ginoong Liang. Hindi ito ang huling tanong sa exam noong nakaraang taon. Sa high school, Rector, ano ito? Nakakuha ako ng anonymous na reklamo na may mga guro at estudyante na nagkakaroon ng hindi nagkakalat ng relasyon sa lalaki at babae. Ngunit tinitingnan ko, ito ay walang katotohanan. Punong guro, ngayon ay panahon ng mga estudyante para maghanda para sa pagsusulit. Ang ganitong chismis ay madaling makaapekto sa damdamin ng mga estudyanteng nag-aaral. Iminumungkahi ko, dapat itong suriin ng mabuti. Dapat itong harapin ng seryoso. Punong guro, sa tingin ko, dapat alam ko kung sino ang may kagagawan sa insidenteng ito. Nakaraang buhay. Nang malaman ni Jayang Bailan na ako'y buntis, niloko niya akong uminom ng bawang na lason. Salamat. Sinan, mainit na mainit ako. Sinan. Kuya Sinan, itong alak ay para sa kasiyahan ng mga magulang ko. Sinabi ko na kay Ate Suye, pero ayaw makinig ni Ate Suye. Suye, ngayon ay nagdadala ka ng anak ko. Ngunit ang nasa isip mo ay mga maruruming bagay. Talagang Jayang Bailan, itong liham na nag-aakusa sa estudyante at guro, ay isang hindi nakikilalang sulat na may problema sa asal. Ikaw ang sumulat nito, di ba? Kasinungalingan. Ano ang ebidensya mo na ako ang sumulat nito? Ebidensya. Itong liham na ito, ang ebidensya. Suyi, pakiusap, tingnan mong mabuti. Ang mga nakasulat dyan ay pabaluktot. Hindi talaga ito ang aking pagsusulat. Jayang Bailan, maaaring mapagkukunang peke ang pagsusulat, pero hindi kayang lokohin ang iyong panulat. Suyi, ang ibig mong sabihin ay, direct, tignan mo. Maraming salita sa liham na ito, na may mga putol-putol, na mga bakas. Ang ganitong epekto ng pagsusulat ay dahil sa fountain pen, na labis na nasira ang dulo. Kung hindi ka naniniwala, pumunta ka ngayon sa desk ni Jayang Bailan. Hanapin ang kanyang ballpen. Madaling makita. Nakaraang buhay. Si Gusinan ay nagpakitang gilas kay Jayang Bailan, na espesyal na nagpasabay mula sa Haicheng, na bumili ng isang Hero brand na gintong ballpen. Sino ang mag-aakalang agad na mababasag ang dulo ng ballpen? Ngunit si Jayang Bailan, hilig na hilig pa rin ako sa ballpen na ito. Ginagamit ko araw-araw. Bukod pa dyan, principal, ikaw ang maaga sa paaralan araw-araw. Ang nagpadala ng liham. Kailangan ihatid ng maaga sa opisina mo. Kailangan mas maaga pa sa iyo pumasok sa paaralan. Iminumungkahi ko. Tinanong ang seguridad. May mga kaklase bang pumasok ng maaga ngayon? Nangunguna sa pagpasok sa paaralan ng maaga. Director, itong estudyante. Talagang siya ang pinakauna pumasok ngayon. Nakatugma ang punta ng ballpen. Nakatugma rin ang oras. Jayang Bailan, ano pa ang gusto mong sabihin? Jayang Bailan, paulit-ulit mong dinisenyo ang mga kapwa-estudyante para mahulog sa bitag. Bilang punong guro, hindi ko papayagan na manatili ka dito sa paaralan. Kailangan kong mag-drop out agad. Ako, punong guro, alam kong nagkamali ako. Hindi ako pwedeng mag-drop out. Kailangan kong manatili para sa pagsusulit sa kolehiyo. Sumusunod sa kapangyarihan. Iyon ay isang kompromiso lamang. Hindi ito tunay na pagsisisi.
At kung gusto mong humingi ng tawad, ang talagang dapat humingi ng tawad ay si Suyi, na halos nawasak dahil sa'yo. Suyi, alam ko na ang pagkakamali ko. Sa pagkakataong ito, ako'y naligaw ng landas. Pakiusap, patawarin mo ako sa pagkakataong ito. Pakiusap, hayaan mo akong manatili. Sumali ka sa pagsusulit sa kolehiyo. Maaari ka ring sumali sa pagsusulit bilang isang kabataan. Maaari ka ring sumali sa pagsusulit sa kolehiyo. Hindi kita mapapatawad. Ang pagtanggal sa iyo sa paaralan ay nararapat na parusa mo. Ako, ihatid si Jayang Bailan pa uwi. Ipagbigay alam sa mga magulang ang nangyari. Ginoong punong guro, ako. Ang ibang mga estudyante, bumalik na kayo sa pag-aaral. Muli na namang nag-akusa ng labis na hangganan. Talagang walang pinipiling paraan, Nga. Sing, nakita niyo ba si Bailan? Hindi ko nakita. Guro Layang, mukhang nalalasing na. Parang umiinom na siya. Pwede bang? Pakiusap, ihatid mo ako pa uwi. CJ, kaya mo pa bang maglakad mag-isa? Kaya ko naman. Anong ginagawa nyo? Sinasabi ko na, bakit may nagrereklamo? Na hindi tama ang relasyon ng guro at estudyante. Kayo pala yun. Komo-go. Pakiusap, linawin mo ito. Ito ang iyong fiance na si Jayang Bailan, na naglagay ng matinding gamot sa tubig ni Suye. At may balak pang gamitin ang liham ng reklamo para siraan kami. Nagsasalita ka ng kalokohan. Paano siya magagawa ni Bailan? Ang sulat kamay ni Jayang Bailan. Hindi mo ba siya makikilala? Impossible. Paano siya, si Bailan, makakagawa ng ganitong bagay? Guro Layang, hindi ko na kayang magtagal. CJ, tara na. Bitawan mo siya. Bakit naman? Dahil ako ang kanyang kasintahang lalaki. Kasintahang lalaki. Gusinan. Pakisigurado ito. Ang iyong kasintahang babae ay si Jayang Bailan. Matagal nang nawakasan ni Suye ang inyong kasunduan. Ngayon kayo, wala nang kinalaman. May kinalaman kami. May utang ang mga magulang niya sa pamilya ko. Kaya may responsibilidad ako sa kanya. Ngayon, binanggit mo na ang responsibilidad, ha? Noong kailangan ka niya dati. Nasaan ka noon? Gusinan. Ang ating kasunduan sa kasal ay natapos na. Wala ka ng pananagutan sa akin. Suyi. Pakipakiusap ang iyong magiging asawa. Lumayo ka sa akin. Ayoko. Nais ko nang hindi na makipaglaro pa sa kanya. Boring na mga laro ng inggitan. Bago ang pagsusulit sa kolehiyo. Pakisuyo, lumayo kayo sa akin. Tara na. Mula noon, naging tahimik ang mundo ko. Nawala si Jayang Bailan sa paaralan. Hindi na rin umuwi si Gusinan. Inilaan ko ang lahat ng aking lakas. Sa huling pagsubok, magaling. Maupo po kayo. Salamat po, guro. Paano ito gawin? Ganyan ang solusyon nito. Unang ilagay mo dito. Dahil, mga mag-aaral, bukod bukas na ang araw para sa pagsusuri ng inyong buong taon. Kaya't maghanda kayo ng maayos. Magkaroon kayo ng tamang pananaw. Pag-aralan ng mabuti ang tanong. Magpakatatag. Dito lang po.
Nais ni Gurolay ang nabatiin ang lahat ng makakakuha ng mataas na marka na makapasok sa kanilang pinapangarap na universidad. Laban lang. Alaynan. Mag-ingat. Klaseng Suye. Ako. Guro Layang. Ngayon ay panahon na ng huling pagsisikap para sa pagsusulit sa kolehiyo. Walang ibang bagay na mas mahalaga kaysa sa pagsusulit sa kolehiyo. Sabi mo nga, di ba? Sinasabi mo ng tama. Sa labas, magpakasigasig ng 10 taon na parang isang araw. Sa loob, araw-araw ay parang bagong buhay. Sa nakaraang buhay, nadakip sa putik ng pag-ibig at hindi pag-ibig. Nagsayang ng lahat ng taon. Sa panahong ito, sa pagkakataong ito, bawat minuto at segundo, parang kayang hawakan sa kamay. Kapag natapos na ang pagsusulit, ipapahayag ko ang aking nararamdaman. Ngayon, ang tanging dapat gawin ay protektahan ka. Tiyo at Tia, una na ako. Ay, kailangan mong ipasundo ka ni Sinan. Ngayon ang malaking araw ng iyong college entrance exam. Hindi tayo pwedeng mahuli. Huwag na kayong mag-abala, Tia. Kaya ko nang mag-isa. Ay naku, Xiaoye. Maneho ang madulas at delikado. Hayaan mong ihatid ka ni Sinan. Mas magiging kampante rin kami. Sige na, ako na ang maghahatid sa'yo. Tapos na ang ulan, pero madulas pa rin ang daan. Mahirap daanan. Mag-ingat ka sa daan. Bilisan mo, bilisan mo. Kuya, may bigla ang kailangan ang mga magulang ko. Hindi na nila ako maihatid. Maaari mo ba akong ihatid sa exam venue? Zilan, Jayang Bailan, kailan pa tayo aabot dito? Bakit ka pa nakikialam? Anong ginagawa mo dyan, nakatayo ka lang? Nasa loob ang silid-aralan ng batang ito. Kung hindi ka pa aalis, mahuli ka na. Umalis ka na, umalis na. Kuya, talagang iiwan mo ako. Si Bailan ay sobrang mahina. Paano na ako kapag nawala siya? Suyi, dapat maiintindihan niya yon, di ba? Suyi, ipapadala ko muna si Bailan. Babalik ako mamaya para sunduin ka. Umalis si Bailan. CJ. Ano na? Ginoong Gyu. Sa kasalukuyan, isa na lang ang natitirang syringe ng coagulant sa ospital. Wala nang posibilidad na makaligtas si Gen. Jayang Bailan at ang iyong asawang si Suye ay nahaharap sa pagkalaglag. Kritikal ang sitwasyon. Malaki ang posibilidad na parehong mapahamak. Gusinan, noong nakaraang buhay, palagi kong inaasahan na ililigtas mo ako. At sa pagkakataong ito, ako na ang magliligtas sa sarili ko. Itong gago na to. Ano nang gagawin natin? Baka mahuli na si Xiaoye. Tita, makakarating pa ako kung tatakbo ako ngayon. Tara na. Sasama ako sa'yo. CJ. Bumaba na. Kailangan kong bumalik agad para sunduin si Suye. Mabilis. Kuya, masakit ang tiyan ko.
Pwede mo ba akong tulungan? Bumili ng gamot pang alis ng sakit. Malapit lang doon sa harap. 不远。 行， CJ, hintayin mo ako dito. Babalik ako agad. Huwag kang gumalaw. Suyi, hindi mo ba sinabing mas mahalaga ang pagsusulit sa buhay? Gagawin kong hindi ka makapasa at mawawalan ka ng lahat ng pagsisikap mo. Lahat ay nasayang ngayong araw. Para, magsimula na kayo agad. Kailangan kong umuwi agad para sunduin si Suye. Kuya Sinan, umalis ka na agad. Sana makahabol ka pa. Ay, bakit pareho silang walang hininga? Tapos na. Ngayon, huli na talaga. Suyi. Itong maliit na mahal. Nakuha pa niya ang pagkakataon. Ay, Suye. Dapat sana ay babalik ako para sunduin ka. Pero itong sasakyan ko, bigla, hindi na niya kailangan. Huwag kang mag-alala. Gawin mo lang ng maayos. Guro Layang. Chuy, talaga namang magaling ka. Nakakaakit ng isa pagkatapos ng isa. Laging may mga lalaki na handang magsakripisyo para sa iyo. Jayang Bailan. Sa iyong makitid na pananaw, ito na lamang ang natitirang mga selos at inggitan na umaasa sa mga lalaki. Ako at ikaw ay hindi talaga nasa parehong dimensyon. Una na ako. Sige na. Suyi. Enye. Ayos. Ngayon, mga kaklase, simulan na ang pagsagot. Susunod na buhay. Susunod na buhay. Pakiusap, patawarin mo ako. Bigyan mo ako ng pagkakataon na makasama sina Bailan. 白兰， Pakakasalan mo ako. Nasiyahan ka na ba? Sa panahong ito, ako ang magpapasya. Nahawak ko ng mahigpit ang aking kapalaran. Kuya Suyi, hindi ko sinasadya na. Hindi ka sunduin kaninang umaga. Kailangan mong maniwala sa akin. Oh, Suyi, huwag ka nang magtampo. Ihahatid na kita pa uwi. Ay, hintayin mo ako. Suyi, hindi kita papayagang agawin si Kuya Sinan. Enye, walang anuman, tiya. May tiwala ako. Nakikita ko kung gaano ka kabahala kaysa kay Xiaoye. Matanda ka na rin. Huwag magpanik kapag may problema. CJ. Dumating na. Lumabas na ang resulta. Nakapasa ako. Nakuha ko ba? Nakapasok ako. Nandito ako. Tita, kumpiyansa ako. Huwag kang mag-alala. Hindi ka naman talagang nakapasa sa ilang pagkakataon lang. Akala mo talaga ay matalino ka na. Iyon ay sa Capital Medical University. Ikaw ay galing sa isang nayon. Huwag kang mangarap ng gising. Kung makapasa ako, ano ang mangyayari? Kung makapasa ka, kakain ako ng tae na nakabaliktad. Nakapasok na. 考上了，小叶， Si Xiaoye, nakapasok na. 考上了，快快！ Mabilis.
Zhao Ziqiang, Universidad ng Wuhan, kurso sa ekonomiya, may plakang pang-eskwela. Jayang Bailan, kain ka na ba ngayon? Impossible. Paano ka makakapasok? Tingnan mo nga. Hindi lang nakapasok sa Capital Medical University, kundi sa pinakatuktok pa ng kursong Clinical Medicine. Si Suye talaga ay sobra sa aming paaralan. Nakakatuwa talaga na ang laki ng karangalan niya. Kaya ni Suye na makapasok sa paaralan. E di ako. Nabagsak ako. Sa Capital Medical University. Nakapasok ka. Ang galing. Xiaoye, bibili ako ng paputok agad. Mula sa pintuan ng bahay hanggang sa dulo ng eskinita. Para lahat ng tao sa kalye ay makaramdam ng ating kasiyahan. Sa buhay na ito, sa wakas ay nakasunod ako. Sa daan na gusto ko. Akala ko siya ay palaging ganito kaningning. Ito ang kasunduan ng ating dalawang pamilya. Iuwi mo na ito para sa iyong minamahal na babae. Gusto mo bang ibalik ito kay Suye? Kuya Sinan, hindi nakasara ang pinto. Pumasok ka. Anong kailangan mo? Kuya, sobrang pagod ka sa trabaho lately. Naghanda ako para sa'yo ng paborito mong sabaw ng manok. Ay, kuya, ito ba ang regalo na binili mo para sa akin? Kukunin ko lang ito para maglaro. Mukhang para kay Shuye. Yung cute na bata. Ngayon, bumagsak ako sa pagsusulit. Ang tanging paraan ay magpakasal sa pamilya Gu. Hindi ko papayagan. Hindi ko papayagan yung cute na bata. Kahit si Kuya Sinan ay kukunin. Kuya, huwag ka nang magmadali. Dapat inumin ito habang mainit. Inumin mo na habang mainit pa. Huwag ka nang magmadali. May idinagdag na pampalasa sa sabaw. Bawang na nakakalasing. Pagkatapos ng gabi na ito, kahit anong mangyari, kailangan mong magpakasal. Bakit ang init? Ayun. Kuya, hayaan mong tulungan kita na lumamig. Buti na lang. Lahat ng pagsisikap ay nagbunga. Shuye, sandali lang. Binabati kita. Naabot mo ang iyong pangarap sa pamamagitan ng sariling pagsisikap. Ibibigay ko sa iyo ang librong ito bilang regalo sa iyong pagtatapos. At pati na rin isang munting pasasalamat. Para sa mga akasya. Guro Layang. Suyi. Gusto kong maging ikaw. Ang bulaklak na laging nasa iyong tabi. Sasang-ayon ka ba? Walang problema. Ayaw mong tanggapin. Walang anuman. Sandali lang. Tara, ihahatid kita. Sama-samang harapin ang lamig dahil sa hangin at kulog. Kidlat, sama-samang magbahagi ng ulap. Agos ng ulap, bahaghari. Ikaw, kuya, ibinigay ko ang lahat sa iyo. Kailangan mong maging responsable sa akin. CJ, pakakasalan kita. Yo, ang mabigat nitong kahon. Sasamahan ka namin. Xiaoye, hayaan mong tulungan ka ni Sinan na dalhin ang mga gamit mo.
Mas magiging madali ito para sa'yo. Matutulungan kita. Ayos lang po, tito at tita. At hindi ako nag-iisa. Kasama ko ang boyfriend ko. Tito at tita. Magandang araw po, tito at tita. Sa ngayon, nasa relasyon ako kay classmate Suye. Ayos lang. Maganda si Teacher Xiao Liang, matalino at gwapo. May alam din. Si Xiao Ye ay kasintahan mo. Wala kaming problema. Pero Teacher Liang, yung night school, malapit nang magsimula, di ba? Kailangan mong ihatid siya. Hindi naman magkakaroon ng salungatan sa oras, di ba? Salamat sa pag-aalala, tita. Nakalabas na ang aking trabaho. Inayos ng organisasyon. Magtatrabaho ako sa Departamento ng Edukasyon sa kabisera. Sa ganitong paraan, maaalagaan ko si Xiaoye. At hindi rin maantala ang aking karera. Ang mga kabataan ay may napakaraming potensyal. Guro Xiao Liang. Si Xiaoye mula ngayon ay nasa iyong mga kamay na. Tama na, tiyo at tiya. Ang mga salitang iyon. Ito ay dapat kong gawin. "1:23 a.m. Stay down below the stars. Tell you bad jokes. You wrap my arms. Nothing can take you away from me." Ako sana ang nakatayo sa tabi niya. Tara na. Sinan, sa mundong ito, ang pinaka nakakatakot ay, kapag nawala ka, saka mo lang maiintindihan ang halaga. Mag-relax ka na lang. Alam mo na ngayon na hindi ka komportable. Bakit hindi mo ito ginawa noon? Si Xiaoye ngayon ay may magandang hinaharap. Ikaw, huwag mo na siyang guluhin. Si Shui. Si Shui. Anong ginagawa mo nang aabala ka? Ako ang iyong hindi pa nakakasal na asawa. Wala kang karapatan. Naalala ko na. Naalala ko na lahat. Wala kang karapatan. Sa buhay na ito at sa susunod, mamahalin ko lang si Zilan magpakailanman. Hindi ko ililigtas si Bailan. Ililigtas si Bailan. Su. Kaya niyang tiisin ito. Iligtas si Lan. Sa buhay na ito, utang ko sa iyo. Nabayaran ko na. Sa susunod na buhay, patawarin mo ako. Tulungan mo ako. Ako at si Zilan. Si Bailan. Kapatid na si Nan. Kapatid na si Nan. May magandang balita ako para sa iyo. Sisi mo ito. Masamang babae. Napalpak ko siya ng 2 buhay. Kuya, anong sinasabi mo? Bitawan mo ako. Siguradong dahil sa'yo siya. Kaya nagkukunwari siyang hindi ako mahal. Hinahanap niya ang lalaking iyon. Siguradong para lang akong binibiro. Pupunta ako sa kanya. Kuya, Suyi, kakatapos ko lang sa Department of Education. Medyo magiging abala ako nitong mga araw. Hindi na ako makakapaglabas araw-araw para samahan ka. Alainan, bakit parang sayang na sayang ang mukha mo? Kasi gusto kong makita ka araw-araw. Xiaoye, tingnan mo roon. Guro Liang, ikaw,
Itinuro sa akin ng lola ko ang paraan. Mukhang medyo lipas na. Ganito. 这样 Tama na. Used to be in love. I don't wanna make you cry, just wanna hold you tight. Bitawan mo siya. Gusinan. Anong balak mo? Suyi. Naalala ko na lahat. Mga bagay mula sa nakaraang buhay. Naalala ko na lahat. Noon, ako ang salarin. Patawad sa iyo. Sa hinaharap, sisikapin kong maging mabuti sa iyo ng labis-labis. Magsimula tayong muli, okay ba? Gusinan. Tapos na ang ating mga pagkakamali. Tapos na. 结束了。 Ako at ikaw. Hindi na tayo magkatulad. Dinaya mo ako. Sa nakaraang buhay, anong sinabi ko? Lahat ng hiling ko, pinangako mo. Paano mo naman pwedeng hindi mahalin ako? Hanapin mo siya. Ito ba ang gusto mo? Gusto mo bang magbago ang isip ko? Suyi. Suye, sabihin mo sa akin. Mahal mo pa rin ako, di ba? Gusinan. Nasabi na niya ng malinaw, di ba? Alam mo ba kung ano? Ang ating dalawang buhay na pagmamahal. Anong karapatan mong magsalita dito? Pakawalan mo na. Gusihan. Hindi na kita mahal. Pakiusap mula ngayon. Lumayo ka sa aming dalawa. Gusinan. Nagsisisi ka na ba? Sasabihin ko sa'yo. Huli na ang lahat. Buntis na ako sa'yo. Sa buong buhay mo, hindi mo kami iiwan ng anak natin. Noong nakaraang buhay, hindi nanganak ang anak ni Suye. Anong balak mo? Boss, gusto ko ng 2 pirasong yutiao. 2 order ng bao para dalhin. Para kay Director Su ulit. Isa na namang araw ng operasyon para sa kanya. Nga, magaling siya sa universidad. Nagtapos sa kilalang universidad. Pagkatapos magtapos, siya na ang pinakabatang doktor sa ospital. Sasabihin mo bang hindi siya kahanga-hanga? Hala, sobra ang ibinigay ng boss. Wala akong hiningi na itlog. Isipin mo na lang na regalo ito para kay Shuye. Direk Su. Sila'y nagsusumikap. Salamat, boss. Kuya, pakiusap ko sa'yo. Bumalik ka na lang sa bahay kasama ko. Tingnan mo, mag-asawa na tayo na nakasal. Hayaang akong manatiling isang buhay na biyuda. Gusto mo bang ipaalam sa akin na hindi ako magiging ina magpakailan paman? Ito ang ating parusa. Hihi. Gusihan. Kahit na nandito ka, at alagaan siya buong buhay mo, hindi siya babalik para tignan ka man lang. Sa nakaraang buhay, marami akong utang sa kanya. Sa buhay na ito, basta't makikita ko siya mula sa malayo, alam kong maayos ang kanyang kalagayan. Sapat na iyon. Suyi. Direktor Layang, bakit ka nandito?